everyone! Welcome to another vlog. Finally, happy na naman tayo dahil meron na naman akong pang-upload. At syempre, another unboxing. But today ay succulents. Na-miss ko ang mga succulents, guys. So, meron na ako nitong mga to dati Dati, kasi yung iba dito namatay, yung inabot lang ng isang taon. Meron ba kayong mga succulents na na taon lang, inaabot, for example, 1 year or 1.5 years. Tapos namamatay na siya ng walang dahilan. Pero yung sa akin may dahilan naaarawan, na uulanan siya talaga, kaya, namamatay siya. Tinitignan ko yung kalawang ng ko. Yung, dito may kalawang. Mag-unboxing na tayo. Sabi ko kay seller, huwag niyo munang padala kasi maulan sa sa Benguet. Benguet. Benguet ata siya. Maulan sa Benguet. Pinadala niya, tapos nag-message siya sa akin na i-open ko na daw kasi hindi daw maaraw doon sa kanila. Sabi ko, no rush naman sana. July sana. July na ngayon. July to ba ngayon, Dara? July to na ngayon. Yung isa dito, meron akong ngayong gustong-gusto dito, guys. Woo! Konti lang to. Ewan kung bakit ganito kalaki. Sa JNT, siya, mas mura, plus sigurado kang kinabukasan nandito na. Well, sa rin naman, sa LBC, pag nagpapa-order ako or nagpapa-ship ako sa LBC, wow, may ID na pala. Hindi na ako mahihirapan dun sa mga bubuksan natin. Pero dati, ayoko may ID. Gusto ko na surprise ako sa laman. So, sino to? Korean Rosette. Hindi ko na alam kung ano yung mga na-order ko dito, guys. Kasi as usual, pag bumibili ako sa Benguet is, siya, pag nagpo-post sila, hindi ko agad siya pinapaship. Kasi may iba akong nauunang order, ganyan. Hindi lang naman succulents yung order ko. Ngayon, nagbabalik loob. Yung mga succulents ko, madami pa. Pero nagbabalik loob akong umorder kasi mura na. Dati kasi ayoko nang umorder dahil namamahalan pa ako ngayon, pero mura na ngayon Ayun si Korean Rosette, maliit lang pala siya. Si Korean Rosette, na dati ayoko nito kasi ang liit-liit nito nung andito na yung bebe natin. Ang liit-liit nito noong mga kasagsagan, hindi kasagsagan, mga 2021 to 2022. Ang liliit ng Korean Rosette ng Korea at saka China, ang liliit. Ngayon, ang lalaki, yung mga propa ng Benguet, napakalalaki ng nila. Ito pa siguro magkasama to. Or order ko siguro, hindi. Ito yata yung order ko. Korean Rosette. Ito yung order ko kasi sabi ko, bakit maliit yun? Malaki yung in-order ko sa kanya. So, eto pala siya. Hay nako, nabuhay na naman yung loob ko. Yun lang, wala akong dito, pames, kasi matagal akong hindi nakabili ng ng succulents. So, hindi muna ako bumili ng maraming pames. At yung mga pang Hoya mix, yung binibili ko. Yes, Baba! Say hi to them! Hi, guys! I'm here again! Kumakain ka dun kay ate, pumunta ka doon. Ito yung order ko pala. Baka yung isa na unang-una kong pinakita sa inyo is free ni seller. Hindi ko rin alam sa kanya kung ilan na yung nabili ko. So, ito yung order ko. Big siya. So, meron na ako nitong nabili nung nakaraan. Ang ending, namatay kasi sinapa ko sa ulanan. Nung umuwi ako sa probinsya kasi, nag-uulan dito, tapos umiinit kinabukasan, naluto. Init, ulan. So, ang nangyari, naluto siya pagdating ko. Well, nandun pa naman. Kaya lang, ang pangit na tingnan Hindi ko na siya inalis sa pwesto niya. Kasi bumili na lang ako ng panibago. Yan nga. At mag-aalis din ako doon dahil nga iaayos ko yung sa bubungan. Para hindi na namamatay yung mga succulents. Ang dami ko kasi namamatay ng succulents na na yung hindi po pwedeng paarawan. Eto, meron din ako nito. Magbabalik loob ako doon sa mga namatay kong halaman. Mababait naman sila, pero ako lang hindi babait sa kanila. Ayan Mini Bell. Kung tatanong niyo ako sa price,
Hindi ko na po alam. Minibel, variegated Minibel. Hindi ko na alam kasi pag nabili ko na, nakakalimutan ko na yung price. I mean, pag nabayad ko na. Pero siguro nasa less than 100 lang siya. Ito claret. Ito yung before, pinaka-hate ko sa succulents kasi mas bet ko si Arun Pay. Yung claret ko sa labas ng bahay, nandun pa din siya. Thriving pa din siya, pero ano, hindi siya maganda. So, ayan. Ang ganda na niya sa paningin ko ngayon. Kaya wag kayo magsasalita ng tapos. Kasi before, sabi ko, hindi ako bibili ng ganyan, kasi hindi ko bet. Pero pagdating ng katagalan, nagugustuhan mo siya, nabebetan mo na siya. So, ayoko na magsalita ng tapos. Minsan kasi sa umpisa, ang pangit sa paningin mo, pero katagalan, gumaganda sa paningin mo. Kaya, ayun. Ito mabait din to. Yan. Gaganda na ng mga ng mga halaman sa Benguet, no? Eto, meron ako nito. Isang beses yata ako nagka-meron nito. I think mga 2021. Hindi ko na sure. Mga ganun. 2022 or pandemic ba? Hindi eh. After pandemic yun eh. Nagkaganito na ako. Portulaca. Napakabait na ito, guys. Ang nangyari, nagkaganito nga ako, pinamigay ko nung madami ako na propa kasi sobrang bait niya. Mabait si Portulaca, plus, kinakain siya ng uod, kaya pinamigay ko. Hindi ko alam kung bakit bumili ako ngayon. Siguro dahil nagandahan ako sa kanyang kulay. Kasi sabi ko, hindi na ako bibili nito at inuuod. So, pag may uod, yung mga halaman ko dito, like for example, itong mga potos na to, lalapitan din siya ng uod, kakainin, mumukbangin niya, isang araw, ubos yung mga halaman nyo. So, eto si Portulaca, okay naman siya. Ayun o. Ang problem lang, pag nandito siya sa lowland, is nawawala yung pagka-stress niya or pinkish na ganyan, and then, lumalaki yung dahon, bumubuka. Mas maganda to nakahang kasi yung kanyang dahon is lumalaylay din siya katagalan. Ayan o. Ang ganda ni Portulaca. Best nito talaga nakahang para lumaylay siya katagalan dahil madali rin tong i-propagate. At yun nga, hindi ko alam kung bakit ako napabili sa'yo. Meron pa akong gusto yung Blood Dragon ba yun? Hindi ko rin siya bet kasi kinakain din siya ng uod. Pero mukhang gusto ko nang bumili ulit nun. Madami pala ako nabili. Ito ay free. May free ako. Siguro yung rosette ko is nahiwalay lang siya kasi pina-uproot ko to. So, eto ay ano nga sabi ko? Ay free. Wow! Ito yung next kong bibilhin. Pero meron pa naman akong ganito, guys. Si Supreme Bar Pachiclada Pakipaitum. Ano ba yung kanyang pronunciation? Ayan o. Ang ganda niya. Diba? Variegated siya. Make sure pag pupulsan and rain kayo, or rain or shine ang yung mga succulents, anuhin nyo muna kung ano yung gusto nila, kung gusto ba nila sa uulanan, naaarawan, yung bright light lang, or morning sun. Morning sun kasi guys, minsan, lalo na pag summer, is masakit na rin sa balat yun ng succulents. Pero, ako kasi, kung ano yung mga nagtatribe dito sa akin, yun yung gusto kong bilhin na. Ayoko nang bumili ng mga mamahaling dati na isang halaman 3,000, pero ayan na naman ako, nagsalita na naman ako ng tapos. Baka mamaya isang araw sabihin nyo na naman, oh, kala ko ba hindi ka bibili niyan. Ito is SP bar. Ano yung SP bar? Binili ko ba to? SP bar pala ang tawag dito. Kasi, ang tawag... Ayan, SP bar. Nalaglag yung isa. Nagwawala yung mga dog ko. Ayan. Ang tawag dito, dati is variegated Marcus. Marcus ang tawag dyan. Tapos ngayon, ayan o. Kita nyo ba? Nagandahan ako sa kanya. Kasi akala ko clamping siya. Yes, clamping siya pero, oy, nakakatakot. Mamamatay to sa akin. Alam ko na. Ayan, oh. Clamping siya na nagkaputol-putol.
Kaya gusto ko nag-a-uproot ako eh. Kasi bukod sa wala ako paglagyan ng mga lupa na ina-uproot ko or binibili ko ng may soil, nalalaman ko kung mamamatay o mabubuhay ba siya habang ina-air dry ni seller. At least mapapalitan nila. So, ba't ba ako bumili ng ganyan? Alam ko namang mamamatay ito. Ganda kasi ng variegation nyo. Malay natin, mabuhay. Ito pa, oh. Tapos, ito ay... ba't ako bumili ng hybrid Ellen? Ang dami kong Ellen. Si Hybrid Ellen, mas gusto ko siyang pinapaulanan. Why? Kasi hindi siya nagkakaroon ng edema. Alam niyo ba yung edema? Doon kasi sa ibang succulents, especially kay Ellen, is nagkakaroon siya ng edema or dun sa dahon niya may tuldok-tuldok na parang basa-basa. Yun, pag naarawan at naulanan si Ellen, is ganun yung nangyayari sa kanya. Pag nasobrahan siya sa tubig, sobrahan siya sa ulan, sobrahan siya sa init, ganyan, edema ang tawag doon. Pero si Hybrid Ellen, mas matibay siya kumpara kay Ellen. Si Hybrid Ellen, mas bet ko siya. At yung mga propa ko dito, siging siging haba din. Ngayon, nasa ulanan sila dahil nag-uulan. Ang ganda naman ng ng mga ghost plant ko. Stress siya. Nag-uulan ngayon, pero maaraw pa din. Sa inyo din ba? Bumili ako nito kasi nagandahan ako dun sa post ni seller. Si seller is si Ate Neda ng Bugyas ata yon. Nagandahan ako. Oh, ang ganda nung kanyang Ellen, oh. Alam ko madami siyang pinopost doon, pero sabi ko meron na ako nito, pero sige, bili ako. Para siyang pebbles, pink pebbles, 'di ba? Kasi si pink pebbles hindi ko siya mabuhay. Ewan ko lang ngayon pag naayos na yung bubungan ko. Kasi bala ko talagang before magtag-ulan, paayos ko yung bubong. Ito namang hindi nakikisama yung gagawa. Hindi po pupunta dito eh. Ito, variegated apricot. Yung ganito ko, hindi ko na siya naalagaan, pero meron pa ako ditong matibay na apricot na variegated. At doon sa pinakataas, buhay pa din kahit hindi natitiligan na ilang buwan. Yun yung problem ko. Kasi, pag may nakikita akong mga patay na halaman, nagtatamad na akong magdilig dun kahit na naitabi ko na yung mga patay na halaman, yung paso. Tinatamad ako magdilig, nadadamay tuloy yung iba. Buti na lang matitibay yung mga hindi ko nadidiligan. Like, for example, mga tomentosa. 2 buwan ko na guys hindi nadidiligan. Hindi naman sila nauulanan kahit na, nasa may kisame, kaya hindi talaga siya mauulanan. Pero yung mga nauulanan ko sa harapan, at tatabanan nila ngayon. Ayun o. Variegated apricot. Ganda. Ganda ng variegation. Sana pala malaki yung binili ko nito. Ay! Bumili ako nito kasi anong nangyari? Meron ako naman nito. Ba't ko pinunit yung tissue? Meron akong ganito pero maliit siya, teddy bear. Maganda sana yung una ko napili kaya lang may nakamain kay seller. Ayan. By PM lang kasi ako tawag dito, nag-order. Tomentosa teddy bear. Ang pangit na. Mabash ka ng mga nakakarinig sa udang. Gundo-gundo nito. Dito lang. Wala, kumukulog na naman. Naririnig nyo ba yun? Hindi pa nga tayo tapos unboxing. Meron pang dumating. Variegated Fred Ives. Meron ako nito. Ang pangit tingnan. Nauulanan kasi. Ayaw nila sa ulanan, guys. O, sa akin lang ba? Mas gusto din ito ng gritty yung kanyang potting mix. Kasi yung nasa labas ko na Fred Ives, ulan, araw, hindi ko siya dinidiligan. Andun, buhay pa din hanggang ngayon. Pero kasi, pag sobrang init, nakakalbo yung ating plants. Tapos, pag tag-ulan, gaganda ulit sila. Pag bare months, mas maganda kasi, mas makulay pag bare months ang mga succulents. Nabibitin ba kayo doon sa sinasabi ko? Hindi kasi ako makapag-concentrate pag binabasa ko yung mga nakasulat. Ito is si California Sunset. May ganito ako maliit. Dahil yung malaki kong ganito, hindi siya nabuhay nung nagtag-ulan ng bagyong something na natabunan siya. Hindi siya natabunan sa sobrang lakas ng hangin. Bumagsak siya. Tapos nalaglagan niya yung ibang plants. Kaya kaya bala kong tanggalin yung plant trap ko dun sa gilid. Yung naka-fix. Tatanggalin ko na, aayusin ko yung harapan pag
pag umayos na yung gagawa. Hala, 20 minutes na. Paano ko ito ma-edit? Dami kong dakdak eh. Sarap kasi mag-unboxing, di mo mamamalayan yung oras. Sa totoo lang. So, eto is si California Sunset. Buti na lang matured yung nabili ko. Ayun. Ito medyo pricey. Nagtataka ako sa kanila kasi less than 200 to. So, medyo pricey pa siya sa Benguet o dun lang sa nabilhan ko. Pero okay lang naman kasi mas okay na yung, hindi naman ganun kamahal, pero subok mo na yung seller. Meron kasi ako mga nabibilang, madami akong mga seller na nabibilan, pero iilan lang yung binabalik-balikan ko pa. Kasi ngayon pa nga lang ako nag-ano. Ito pa yung isang California Sunset. Ngayon nga lang ulit ako nagbabalik loob sa succulents. Kasi may mga nagbe-message sa akin, hala, wala ka na bang succulents? Patay na ba yung succulents mo? Bakit di ko na nakikita? Guys, madami pa naman sila. Ang problema nga lang, ang sakit sa mata ng mga nakikita ko may namamatay. Or yung paso na hindi ko pa siya naliligpit hanggang ngayon. Nilalagay ko lang sa isang tabi kasi yung potting mix gagamitin ko pa yun. Uy, namatay lang sila pero hindi naman sa sakit, hindi sa infestation namatay yung aking plants, sa kapabayaan ko. Kaya gagamitin ko, magre-recycle ako kahit etong mga to, doon ko siya ilalagay. O, tingnan nyo, California Sunset, ganda rin, one head, multiple stems, one head. Kita nyo ba yan, batang yan? Darating mo yung tsura ng dila ni Kokis. Takot na takot sa ulan. Yan. Ay, kumukulog pala. Eto naman, may ganito ako. Masilent to sa akin, guys. Kumukulog na kasi si Kokis biglang pumasok. Si Kokis Dara nakadila habang sumisilip sa bubungan. Sabi niyo, mama, pasok na. May ilaw. Basta wag magagalaw kasi pag maluwag. Ito medyo malamig, medyo basa, pero sana mabuhay ka. Hindi naman may Ito guys, Strictiflora ang alam ko nito. Strictiflora. Ayan na. Hindi nyo makikita yung ganda niya kasi nakaganon siya. Pag naaarawan na siya, bubuka na talaga yan. Minsan kasi kaya nagkakaganito yung plants na nakatiklop dahil sa pagtitissue o pagbabalot. Pero bubukas din to pag naarawan. Mga ilang araw. Pwede. Dalian na natin at missing you. May missing you na ako. May missing you. Pero bumili ulit ako siguro. May mga missing yun na ako dito, guys. Alam niyo yung namatay sa akin? Hindi naman lahat, pero Beltana. Ang dami kong propagation, napakadali niyang alagaan. So, kapabayaan ko rin, ang daming agenda sa buhay, hindi ko sila naasikaso. Hindi talaga ako nagdidilig ng plants doon sa labas ng bahay kasi ang hina ng tubig dito sa San Jose del Monte. Hindi ako matyagang yung magtagal ka kahit naka-host na ganyan, magtagal ka dun sa labas ng bahay. Hindi ako matyaga. Or minsan, pinapadiligan ko, pero, ayan missing you. Ganda. Nagandahan lang siguro ako dito, kaya binili ko siya. Ito na tayo. SP, tiramisu. Ito yung isa na namatay ko din. Binili ko rin sa seller na to, si Ate Neda. Kung naghahanap kayo ng mga legit seller, isa si Ate Neda. Ilagay ko dyan. Ay! Maganda yung kanya mga plants. Feeling nyo lang maliit sa post, pero malaki. Malaki. Meron kasi guys, na nabibilan ako before. Ito based on my experience Ang laki sa post, naka-zoom. Pagdating sa'yo, napakaliit. Isa kanya, literal na hindi pa naka-zoom or malapit lang sa camera pero malaki talaga. So, ito is si tiramisu. Gustong-gusto ko to si tiramisu dahil yung kulay niya, para siyang bluish na mafarina. Pero kasi yung dati hindi nabuhay sa akin dahil sobrang init. Siguro ngayon maalagaan ko sila dahil maglalagay ako ng bubong na katulad nito. Tapos, maglalagay pa ako ng net. Maalagaan ko na sila. Yan. Pag yung iba kasi nabubuhay sa arawan, lahat ilalagay ko na doon. Tapos pag may nakita kong hindi niya kaya, hindi ko na siya agad na na tatanggal doon.
Free. Flagani. Wow. Thank you so much, seller. Dalawa na yung free ko. Flagani. Maganda din to guys. Mabait si Flagani sa ulan. Yan. Mababait sa ulan. Mga nandyan ko. Yung mga buhay. Lahat yun mababait sa ulan. Lahat pala nung nandito ko mababait. Yung ibang namatay is mababait din yung iba. Pero ano siya, kapabayaan ko lang. Dami ko sinasabi. Ito si Flagani. Flagani. Ganda. Para siyang little lady finger. Ang ganda niya oh. Patulis yung dahon niya sa dulo. Yan. Si lady finger kasi pa-carve na ganun eh. Pero, mas mabait ito kaysa kay lady finger. O, tatlo na lang. Tatlo na lang. Ito si Orbiculata. Mabait din doon sa akin. May binigyan lang ako ng ganito ko dati. Na anong nangyari no? Na hindi ko nahindian yung binigyan ko. Oo. Ayaw kong bumili ng variegated nito. Kahit na gustong gusto ko siya. Wishlist ko sa succulents yung variegated Orbiculata ba to? Hindi ko siya bibilhin kasi napakamahal niya. Tapos maselan daw yun, sabi. Medyo nagtutubig siya sa ilalim. Pero carry lang. Malambot yung nasa ilalim. Gritty guys, ang kanyang gusto. Kaya kung magkakaroon kayo ng ganito, gritty or mapames or fast draining ang kanyang potting mix. Kasi may mga gumagamit na dito sa atin na yung kahit garden soil. Hindi ko kasi siya ginagamit talaga sa Missing you din. Ayokong gumamit ng garden soil dito sa mga succulents ko kasi siya, hindi siya hiyang dito. Hiyangan kasi yan sa sa lugar. Sa akin hindi siya hiyang eh. Missing you daw to. Hindi ko alam na bumili rin pala ako nito. Missing you. Ganda oh. Maganda naman siya. At isa si missing you sa hindi natatanggal yung pagka-stress. Kung dumating siya dito ng pink, pink pa rin siya hanggang sa maalagaan nyo. Ito yung last. Ito yung isa sa favorite ko. Ang laki niya ha. Si Red Chinel. At tawag na ito dati nung mga pandemic days is Ruby Sleepers. Si Ruby Necklace, iba din yun. Nandito yung Ruby Necklace ko. Hindi siya stress kasi bright light lang dito sa pwesto na to. Sa kanyang pwesto. Nag-check ako dito. Pero alam nyo, may order pa ako dun sa isang seller. Nakalimutan ko ang pangalan ng isang seller. Bumili rin ako nito. Kasi gusto ko tong Red Ruby. Ruby Sleepers ang tawag nila dito. Hindi naman siya mukhang sleeper. Ano ba yan? Ang langaw. Ito guys, oh. Good thing kasi kay Ate Neda, kahit maulan, hindi siya basa yung yung plants niya kasi daw nasa greenhouse. Ito oh, ang ganda kaya nito guys. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na 1 taon lang mahigit tumagal sa akin. Hindi ko alam, naging kahoy-kahoy na siya. Ito yung isa sa gustong-gusto kong mabuhay dahil gandang-ganda ako sa kanya. Mabalahibo kasi to guys. Kung ang mga tomentosa mabalahibo din, mas mabalahibo din to. Tapos yung kanyang balahibo, ito kasi iba yung pagka mabalahibo ni ano ba pangalan mo? Teddy bear. Ito iba, ang balahibo niya silvery. Silvery ang balahibo niya. Ang problem ko lang dito, pag tumatagal, kumukonti yung pagka-red niya, nawawala. Pero okay lang. Ayan oh. Ganda niya. Ayusin ko lang to tapos ipakita ko na sa inyo. So, eto na yung mga pinamili ko. Binali ko lang sa box. Kasi, next week na siguro, pag nagkasipag-sipag ako is itatanim ko sila dahil may ginagawa ako dun sa kabilang garden. Inaayos ko muna bago ko itanim tong mga to. Hindi naman mamamatay itong mga succulents na to kahit 2 linggo mo yan na naka-air dry ng ganyan. Okay lang yan. Bahala na, depende sa sipag. Ito yung iba, dito ko lang inilagay muna. Yan.
para naman maayos siya tingnan dito. Hindi naman siya gagalawin ng mga dog ko. Kasi yung mga dogs ko, wiwiwi lang yan dun sa mga area ng gilid-gilid. Pero yung mangungot-kot sila dito, hindi yan. O, tara na! Punta na tayo sa loob ng bahay. Okay, nag-i-stress na siya sa kulog-kulog. Kumukulong na kasi guys eh. So, yun lang guys ang ating video for today. Naisama ko lang kayo sa ating unboxing kasi syempre, yan yung favorite part natin dito sa garden. Ang mag-unbox at magtanim. Gustong-gusto ko talaga nag-unbox at nagtatanim ng marami. Kaya, yan ang gagawin natin sa mga susunod na araw. Magtanim ng magtanim. May mga namatay akong plants doon, yun ang gagamitin ko. Yun ang gagawin ko pala ngayon. Yung mga namatay kong plants, tatanggalin ko yung potting mix, papatuyuin ko siya muna. Dito ko ilalagay. Tapos, yun ang gagamitin ko para recycle. Wala naman siyang mga millibags. Yun ang kagandahan dito sa garden. Hindi na ako nagkakaroon ng gaanong millibags, ganyan. Ewan ko. Hindi ko, mas maganda yun, yung hindi nagkakaroon ng mga millibags tong halaman ko dito. Ang mga uod is nawala na din. Sana wag na sila bumalik, no? Para naman happy-happy na ako. Hindi naman stress. Dahil kung mapapansin nyo before, napakadami nating plants. Inilet go ko lahat yon. Meron pang mga natira dun sa likod. Pero, iniisip ko kung magle-let go ulit ako ng malalaking plants. Kasi gusto ko yung mga pa-baby plants lang. At yung maliliit na pasulang yung kailangan. So, yun lang. At papasok na tayo sa loob ng bahay, uulan na naman at happy kami dahil nakapag-vlog na ulit ang kanilang mami. Wala kasi ako ma-vlog, meron namang mabablog, kaya lang dito lagi sa loob ng bahay. Kaya yun. So, yun lang at see you on our next video. Bye!